Sa wakas, matapos ang mainit na bangayan sa Senado, tinanggap na at opisyal ng binakante ni Senator Alan Peter Cayetano ang posisyon ng Senate President nitong Miyerkules, June 17, 2026. Sa isang Facebook post nitong umaga ng Miyerkules, kinumpirma ni Senator Alan Peter Cayetano na nakausap niya si Senator Joel Villanueva na tila nagbabadya na kukumpleto sa bilang ng Gatchalian Block upang maisakatuparan ang 13 senador at tuluyang mailuklok sa pagkapangulo ng Senado sa Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. After speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. I will not stand in the way of that vote. Ani Cayetano. Paliwanag pa niya, no leadership in a democracy is ever permanent. Every office we hold is a loan, never a possession. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance. Kasunod nito, iginiit naman ni Cayetano matapos ang mahigit isang buwan niyang panunungkulan bilang Senate President ay magpapatuloy naman daw siya bilang isang public servant. It has been the honor of my life to serve as your Senate President. I may leave the position of SP, but I am honored to still be your PS, your public servant. Saad pa ni Cayetano. Samantala, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President nitong Miyerkules, Hunyo 17. Isinagawa ang pagtatalaga sa espesyal na sesyon ng Senado kung saan pinangunahan ni na Senators Tito Soto, Mig Zubiri at Chis Escudero ang panunumpa ni Gatchalian. Ito ay matapos dumalo ang 13 senador at makakuha ng sapat na bilang ng boto para sa bagong liderato ng mataas na kapulungan. Si Senator Joel Villanueva ang dumagdag sa majority block. Itinalaga naman si Senator Vicente Tito Soto III bilang bagong Senate President Pro Tempore. Sir Joel, anong consideration? Sir, anong naging consideration mo, sir, sa pag-attend today, sir? We wanted to work. So that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor or at the podium most of the time, the entire day. So I hope you've seen that. Sir, nagkausap kayo ni San Alan? How are you with Senator Alan, sir? How are you with Senator Alan? Kamusta kayo, sir? Kamusta kayo with Senator? We're brothers at the end of the day. We're brothers. I'm very happy. It's time for healing and move on na tayo. Set aside all the differences and work again for the sake of the Filipino people. Do you think ba set aside yung differences considering na wala pa yung mga minority senator today? Well, I don't know why they're not here. I cannot speak for themselves. Pero siguro baka hindi pa nila matanggap. Although si Senator Alan Peter Cayetano, or Alan Cayetano, tanggap naman niya. I don't know dun sa iba. But anyway, we're extending our hands of reconciliation. Sana wag nilang damdamin yung nasabi, nagawa namin, and I apologize to the Filipino people dun sa mga nangyaring bickering in the past few days na witness natin lahat. Sana kalimutan natin yun at magtrabaho na tayo. Do you think magiging normal, maayos na yung operation ng Senate starting today? I hope so. Siguro naman, most of the senators sa minority, I know for a fact that some of them are decent, level-minded senators. So, they'll come to the senses na kailangan makamove on na rin tayo, alang-alang sa taong bayan at magtrabaho na. Ngayon, yung mga ayaw magtrabaho, nasa kanila na yun. Will kayo mag-reach out sa kanila? Of course, dapat kami. Mag-reach out kami majority. We will reach out to them. Supportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership ko. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. Your comment lang sa may bago na pong liderato, makakaasa po sila ng suporta para sa inyo. Ay, gusto lang namin magtrabaho. Ma'am, tapos na kaya yung gulo? Kayo, ma'am? Hindi naman kami nang gugulo eh. Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Okay. Number 2, congratulations to former Senate President, Minority Leader Tito. Yes. Diba? Siya na ang pro tem.
And willingly, happily, I relinquished because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Migs, another dear friend, very competent, hardworking majority leader, and for the institution. So we must all work together. They have 13 votes. Okay. So we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate. May allegations Tama na ngayon. May allegations of pressure from Malacanang. Ano ba yan? Bakit akong tatanungin mo? Tanong mo yung mga pinipressure. Okay. Thank you, ma'am. Rule 2, Section 2. Alam ba niyo yon ng rules ng Senado? O what is it kung alam niyo? Dapat alam niyo, pag nagtatanong kayo, dapat alam niyo. Rule 2, Section 2. The officers of the Senate will be elected by a majority of all ALL, its members. 24. How many members are there in the Senate? If you count Jinggoy, How many members are there in the 24. Senate? 24. Just answer me. What is half of 24? well, 12. What is the majority? Is it half or? plus 1. Okay, so 13. They elected 13 today. Okay. We recognize and appreciate and are grateful for that. Does it moot the SC petition? I'm not the Supreme Court, but it should not because the June 3 is a different issue. That was 12. You just answered my question. It's 13 today. Bye-bye. Sen, ayan, na-elect na. How do you feel that we have a Senate President na? Oh, relieved and happy kasi magagawa rin namin yung trabaho namin. Kawawa eh. Kawawa yung taong bayan. Kawawa. So wala yung any from the Cayetano block. How do you think, ano mangyayari ngayon? Hindi ko alam, may problema na nila yun. I mean, pinapasweldoan sila ng tao. Ayaw din ang pumasok. So, nakakahiya naman. Paid. Tapos, hindi kami tatrabaho. No word from them, sir, before the special session? Wala eh. Mag-boycott na naman. Pero, bahala sila. Mag-boycott. 13 kami, so we can go on and on. So what does this say about them po? Kasi mismo Pangulo na po yung nagtitawag ng special session and yet they skip the special session so far. Wala, nagpapakita lang siguro, nagpaprotesta sila, what have you, di ba? Pero hindi mo pwede protesta because ang nakasalalay dito yung mga batas, pending laws, yung mga bills. Isa-sacrifice mo yun dahil pinaglalaban ka na, hindi mo naman maintindihan, hindi naman talaga pinaglalaban na prinsipyo. Hindi kalukuhan, pinaglalaban siguro nila, ayaw lang nila na may bagong majority, hindi nila matanggap. So why do you think di po tumalon yung dalawa pang additional? And did you welcome them later on? Well, kasi pinakausap naman ongoing yung dialogue, mga friends. So possible madagdagan, sir? Kung may tatanong. There's a possibility. Pero did you know na darating po si Senator Joel prior to the special session? Si Senator JB, ang kagabi sabi niya gano'ng kakausapin niya. So it was last night yata, Senator Joel made a decision. Last night lang. Parang, kasi kinausapan niya siya, nag-heart-to-heart talk yata sila ni Senator Alan. So last night. Would you know, sir, if may in-offer kay Senator Joel para mag-jump? Ano man? Anong i-offer namin? Siguro, committee. I don't know kung anong committee. Pero other than that, kung other matters, I mean, legal, wala naman kaming capability, wala kaming kuhan. Dapat ang kausapin si Ombudsman, di ba? Pero wala naman dito si Ombudsman. So, anong assurance nyo na lang sa public ngayon na meron ng Senate President? We will work. That's our commitment. Magtatrabaho po. Madami tayong mga pending na bills na nakabinbin lang. Tapos mamaya-maya yung CA kukonvene para doon sa 5 kawawang mga koronel para mag-general. Inabutan na halos na retirement. Tapos yung 2 Filipino basketball players, Phil-Am. Tapos yun, yung mga bills dito na kailangan ipasa na. Actually, isa pa nga kay Senadora Laurel. Very happy to be back to work. Kaya nagpapasalamat din ako kay Senator Joel Villanueva for joining us in
putting the household of the Senate back in order. So naihalal na namin si Senate President Sherwin Gatchalian at si Senator Tito bilang SB Pro Tempore. Nakapanumpa na rin si Majority Leader Migs. And kita nyo naman, sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. I'm so happy na na-approve na on second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers at tumaasang mamayang hapon sa pag-resume namin ay gayon din maiusad namin yung anti-hospital detention bill at yung anti-online sexual abuse and exploitation of children amendments bill. So very, very happy to be back to work at maisaayos yung aming bahay. Ano sabi niyo lang din, walang umattend from the minority? I thought na kung hindi man lahat, na at least some of them would attend. So umasa sana ako doon. It was again a sad thing, a disappointment na wala sila kanina. Dahil tungkulin naman namin lahat ng mga senador, whether sa majority o sa minority, na dumalo, no, lalo na sa isang special session para isettle yung usapin ng liderato, iusad yung mga bills na nabinbin ng 5 linggo na. Mabuti, I hope some of them will be participating sa Commission on Appointments hearings at plenary ngayon para dinigin at kumpirmahin yung mga karapat-dapat na national defense and diplomatic appointees. Your message to them na lang po, siguro, sa minority. Your message na recommend na lang. Well, isa kasi sa sponsor din kaninang mga resolution ay para patuloy na suportahan yung relief at saka rehabilitation ng ating mga kababayan sa Mindanao. And meron namang standing na panawagan kami sa majority, sa mga kasama sa minority na sabi namin, let the whole Senate stand with Mindanao. So, sinimulan na namin mag-ambag ng tig-1 buwang sweldo. That is a standing invitation sa mga colleagues namin sa minority. And moving forward, lalo na po settled na yung issue ng paghalal ng Senate President after we declared all seats vacant a few weeks ago. So now the Senate is in order, and dapat sana kaming lahat sa buong Senado, lahat ng senador, majority at minority, ay magkaisa at least dun sa basic na balik trabaho po kaming lahat sa mga bills, sa pagpapatuloy ng mga investigasyon tulad sa flood control scam sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Ilang buwan na lamang ay tatrabahuhin namin muli ang isa pang higit pa na transparent at accountable na budget at syempre yung trial proper ng impeachment trial. Ano ma'am, yesterday nag-file sila sa Supreme Court questioning yung nangyari ng June 3. So will the Senate really be in order? Anong mangyari? The Senate is in order. We haven't heard kung magsasalita ba ang Korte Suprema tungkol sa kasong iyon, and if so, kung ano yung magiging ruling nila. We will cross the bridge when we get there, if we get to that bridge, with all due respect sa isang separate at co-equal branch. And at the same time, as a separate and co-equal branch din, bahagi ng Kongreso, andito na nga yung mga counterparts namin mula sa House para sa Commission on Appointments. The Senate will continue its work. We are very glad to be back to work at kami po ay magsisipag sa aming trabaho, habulin yung mga nabimbing trabaho nung nakaraang 5 linggo at patuloy na magsilbi sa ating mga kababayan, lalo na sa patuloy na gera sa Middle East at oil crisis. No, karapatan naman ng kahit sinong mamamayan, nagtatrabaho man sa gobyerno o hindi, na dumulog sa ating Korte Suprema. Pero today, 100% confident ang Senate na kumbaga we are back to work, we are back in business, the business of legislation, at ibubuhos po namin ang aming sarili dyan. No, Senator Joel,
gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Nakita niyo naman na kanina, ang dami niya mga amendments na binigay sa mga batas, may panukala at naipasa natin itong mga panukala sa tulong niya. So gusto po namin back to work. And Senator Joel has always been known as being one of the trabahadores ng Senado. So sa tingin ko, gusto niya talagang bumalik sa dati natin na syempre paggagawa ng batas at magiging mga legislators and to legislate How does it feel, measures. So, sir? How so does I mean, that's why we thank Senator Joel. Alam mo, mabigat din para sa kanya yung pangyayari ito, pero gusto po natin siyang pasalamatan dahil over and above the call of duty, nandito po siya, nagtrabaho po siya, at wala pong mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions, none whatsoever. We just want to thank him for his love for country, love for the Senate, at nagpapasalamat po kami sa kanya. Sir, sabi po ni Senator Cayetano kasi alam naman daw kung paano ito nakuha, may panaluhol, pananakot, pressure. Wala naman katotohanan yun. You know, contrary to what his opinion is, marami po sa ating mga kasamahan na gusto na lang bumalik sa trabaho. Diba? So, there might even be more in the future to join our group dahil sa frustrations na pangyayaring itong last 1 month. So, alam mo, actually, naging emotional po ako nung isang araw and I sent him a video message thanking him for his dedication to the Senate and to the country. I got emotional dahil syempre magkakasama muli kami mga seatmates at nakita niyo naman, pag magkasama po kami, marami kaming ipapasa na batas para sa bayan. Wala nang drama, wala nang mga delays pa. Magtrabaho na po tayo. Back to work muna tayo, back to work. Thank you po. Sir, your comment lang na nag-elect na po ng bagong Senate President, sir. Majority rules, yan naman po. This is a collegial body. Tapos na po. So, let's move on with the new leadership, with the new majority. This is democracy. Gano'n naman talaga. So, ako naman, kilala niyo po ako. Gusto ko lang po magtrabaho. In fact, during my first term as senator, wala po akong absent sa Senado. Sa first 6 years ko po, hindi po ako nag-absent. Gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil alam niyo naman na ang bisyo ko talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ayoko may masayang na oras. Nakabalik na tayo. Sana maging normal na po ang takbo rito sa Senado. Nandito naman po kami sa minority noon. Dito pa rin po kami. Ako po ay patuloy na magtatrabaho, magseservisyo po sa ating mga kababayang Pilipino. Tingin niyo, sir, tapos na yung gulo? Fresh start na? Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo, makapagserbisyo na tayo. Dahil bawat oras, bawat minuto na may gulo po sa politika, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayan. Marami pong madidelay na batas, mga bills na dapat ay natugunan na noon pa. Halos 1 buwan rin po ang nasayang sa gulo dito sa Senado. Ako naman, tutulong po ako, susuporta po ako sa mga programa, sa mga bills o sa mga batas na makakatulong talaga sa mga mahihirap nating kababayan. Nakakaasa po ng suporta, sir, yung bagong mayorya sa inyo, sir? Basta sa kapakanan po ng mga kababayan nating Pilipino. Okay. Pero sir, may pending kayo sa Interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino po ang unahin natin. Pero sir, may pending kayo sa Supreme Court. You're still questioning yung nangyari ng June 3? Ayaw ko na pong mag-comment doon. Lahat naman kami, almost all of us, 9 senators led by Senator Alan Peter, yung petition. So, antayin na lang natin kung ano yung magiging resulta. But that was yesterday. Iba naman po ngayon dahil meron akong
bagong majority. Thank you, sir. Bakit hindi po kanina po? Bakit wala minority kanina eventually? The election. Hindi ko po masagot yan. Hindi ko po Pero kayo sir, bakit wala po kayo kanina during the election? Nandito naman ako ngayon. Nandito na po ako ngayon sa Commission on Appointments. Yun ang po natanggap kong invitation. Dati na po akong miyembro ng Commission on Appointments. Nanumpa muli kami bilang miyembro ng Commission on Appointments. Yung kanina, sila yung 13 kanina, sila yung new majority. Thank you po. Pag-usapan natin itong mainit na topic ngayon. Siyempre, ang pinakamainit na topic ngayong araw, yung nangyaring pagpapalit na ng liderato ng Senado. Kumbaga ngayon talaga, official na yon. Dati kasi, ting Senate President na lang naman si Win Gatchalian. Ngayon, ano na siya talagang na-elect na siya bilang Senate President. Pinanumpa na siya. Kinilala na siya ng lahat. Mayorya at minorya. Yan. Kaya, nangyari na. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita si Alan. Hindi pa, wala pa. Yung mga kasamahan ni Alan, Cayetano, isa-isang naglitawan nung hapon. Nauna si Amy Marcos, si Loren Ligarda, si Marcoleta at si Bongo. Tapos dumating na rin si Pia Cayetano, si Camille Villar. Ang hindi pa nagpapakita si Padilla at si Cayetano. Si Mark Villar kasi alam natin nasa ibang bansa Okay, so pag-usapan natin to, mga kabunyog, itong nangyari kanina. Alam ko naman napanood nyo na yung mga balitang ito. Siyempre, balitang-balita na yan kanina pa. Pero sa wakas, nasimento na ni Gatchalian ang kanyang liderato. Napunta na rin si Alan sa dapat niyang kalagyan. Ano ba yung dapat kalagyan ni Alan? Senate Minority Leader. Senate Minority Leader. Bago nagtapos ang hapong ito, nagmanifest si Loren Ligarda na ang kanila daw na magiging leader ay si si Alan Peter Cayetano. Kahit wala si Alan Cayetano kanina, hindi pa rin nagpapakita, pero nagmanifest si Loren Ligarda, pakilagay daw on record na ang leader pa rin nila ay si Alan Cayetano. Okay na yun. Yun yung tama. Ibig sabihin, ang bagong liderato ngayon, ang mayorya ay si Gatchalian. Tapos si Cayetano, yung grupo niya, yung grupo nila Loren, nila Marcoleta, sila yung minorya. Yun ang kanilang dapat kalagyan tapos na. Ang tagal-tagal kasi nila, hindi nila nire-recognize yan. Hindi pa kasi matanggap ni Alan yung realidad. Hindi niya pa rin matanggap ang realidad. Sa totoo lang, dapat nung June 3 pa lang na mayroon ng 12, sila Gatchalian, ni-recognize niya na hindi na sana lumaki pa yung gulo. At hindi na sana siya nadurog yung kanyang pagkatao at reputasyon. Ngayon, durog na durog siya Anyway, sabi ni Loren Ligarda, ang kanila pa rin daw minority leader ay si Alan Cayetano. Okay, di siya ang mag-leader ng minorya. Ibig sabihin, sa mga debate, debatihin niya yung mayorya. Yun ang tama. Yun ang sabi yan din yung sabi ni Senador Ping Lacson. Huwag ka kasing Facebook ng Facebook. Nagla-live ka sa Facebook. Tapos ayaw mong makidebate. Umatin ka sa Senado. Sa session ng Senado, doon ka makipagdebate. Debatihin daw sila. Kung hindi ka kumbinsido sa mga ginagawa at sa mga posisyon nila Gatchalian, nila Lacson, nila Soto, nila Subiri, nila Risa, nila Tulfo, debatihin mo. Ikaw yung minority leader, yun yung kagalang-galang. 'Di ba? Ang dapat talagang ginawa ni Alan Cayetano bilang minority leader, kung sa tingin niya mali yung mga ginagawa nila Gatchalian, nila Soto, Lacson, Risa, Kiko, debatihin nila. Yun yung tama, hindi pumapasok sa Senado. Hindi pumapasok.
hindi nagsesesyon. Ang ibig kong sabihin, hindi uma-attend sa session. Pagkatapos, magla-live sa Facebook. O yun ang sama doon. O pero ngayon, at least, natuldo ko na ang lahat. Sa part ni Gatchalian, na-cement niya na. Na-semento, matigas na yung kanyang liderato. Wala nang magki-question. Wala nang magki-question. At saka, sa totoo lang, hindi ako masyadong kumbinsido kay Gatchalian bilang Senate President. Kapatin ko kayo. Siyempre, kung tayo lang ang papapiliin, mga dapat sila, kung hindi si Risa, si Bam o si ano yan. Ako ang bias ko, Kiko Pangilinan. Kaya lang siyempre, Kiko Pangilinan, Risa o kaya Bam. O kaya lang siyempre, ang kailangan ngayon ng liderato ng Senado, yung Senate President, yung kaya niyang pagkaisahin ang Senado. Ay sa tingin naman natin, si Gatchalian, nakukuha niya ang respeto nila Mig Subiri, nila JB Ejercito, nakukuha niya rin ang respeto ng magkapatid na Tulfo, nakukuha niya rin ang respeto nila Lacson at nila Soto, at saka nila Kiko, nila Bam at Risa. So parang sa punto na yan, okay na rin si Gatchalian. Ibig sabihin, unifier. At saka, si Gatchalian din naman, nire-respeto rin siya nila Joel Villanueva, nila Chis Escudero. Kaya, hindi man kasing galing si Gatchalian ng iba. Hindi man siya kasing galing magsalita, mamuno, pero at least, sa panahon ngayon kasi ang kailangan ng Senado, isang Senate President na unifier. Yung katanggap-tanggap sa marami. Si Kiko kasi, saka si Risa, saka si Bam, syempre, masyadong principled yung mga yan. Bagamat, pero pagdating sa iba, okay, mas tanggap na nila si Gatchalian. Si Soto kasi saka si Lacson, masyado ring hard. Pag sinabi mong Lacson kasi, uncompromising din eh. So, pagdating kila Mig Subiri, kila JB Ejercito, mas tanggap na nila si Gatchalian. Bagamat si Gatchalian medyo malambot magsalita, pero sa panahon kasi ngayon, ang kailangan nila unifier, yung mag-iisa ng Senate. Tama rin naman yung ginagawa ni Gatchalian. Matapos siyang ma-elect kanina na Senate President, nag-reach out siya sa minorya. Tama lang yun. Lumapit siya kila Loren, kila Aimee Marcos, kila Bongo, kila Marcoleta para mag-move na ang Senado. Sa totoo lang, hindi gano'n naman kagaling si Gatchalian. Siyempre kung sa kalidad ng leadership, mas magagaling naman sila Risa, sila Kiko, sila Bam. Pero yun na nga, sa panahon kasi ngayon ng pinagdadaanan ng Senado, ang kailangan nila hindi na yung masyadong magaling. Ang kailangan nila yung unifier. Kasi masyadong divided ngayon ng Senado eh. Masyadong divided. Pag sinabi mo kasing Soto, Lacson, medyo umaayaw kila Lacson ang iba. Kasi alam naman natin ang sinulong ni Lacson, yung mga investigasyon. Yung mga investigasyon na to the point na kailangang kasuhan kahit kasamahan pa nila. So, ibig sabihin, si Villanueva sa si Chis, hindi masyado kay Soto at Lacson. Kasi yung liderato ni Lacson at Soto, ito yung nag-imbestiga, nagrekomenda na kasuhan sila. Kaya pagdating kay Villanueva at saka kay Chis Escudero, hindi ganun kasulid ang suporta kung si Soto ang magpipresidente ng Senado, kung magbabalik siya. Kaya samantalang si Gatchalian, tanggap-tanggap siya siyempre ang nagtutulak kay Gatchalian si Mig Subiri sa si JB Ejercito. Yan yung tagatulak sa kanya. Magkakapartner yung tatlo eh. Migs, JB at saka Gatchalian. Sila yung partner. Ay kay rin yan, malapit din si Gatchalian kila Chis at saka kay Joel Villanueva. Kaya siyempre ang magkapatid na Tulfo,
Recognize na rin yan si Gatchalian. Sila Risa naman saka sila Kiko at Bam, okay naman silang makipag-work, magsoto man, ang mamuno sa Senado o kaya Gatchalian, okay yung tatlo. Kaya itong bagong lideratong ito, karespeto ito ng lahat. Kaya unifier itong si Gatchalian. Hindi man ang paninindigan niya man, hindi naman katulad ni Risa, hindi katulad ni Kiko, hindi katulad ni Bam, pero ang kailangan nga ngayon ng Senado, yung magsisemento ng pagkakaisa nila. Kaya ano na rin yan mga Actually, sa karamihan naman ng mga senador, respetado naman nila si Gatchalian. Ang nanggulo lang talaga sa kanila ay si Alan. Si Alan. Pero ngayon, nandyan na yan, tapos na yan, o si Alan napunta na sa kanyang dapat kalagyan. Ano ba yung kalalagyan ni Alan? O Senate Minority Leader siya. O yun naman talaga ang role niya eh. O Senate Minority Leader. Ibig sabihin, pamunuan niya sila sila Loren, sila Marcoleta, sila Aimee, sila Padilla. O pamunuan niya yung mga yun. Kung hindi sila kumbinsido sa stand sa mga issues ng mayorya, ibig sabihin nila Gatchalian, nila Soto, nila Risa, nila Tulfo, dikontrahin nila, magdebate sila sa plenaryo ng Senado. Yun ang sinasabi ni Senador Lacson. Huwag sa Facebook. Huwag sa Facebook. Anyway, mukhang umiiyak pa si Alan. Hindi pa handang humarap sa Senado. Hindi pa nagpakita doon. Hindi pa nagpakita. Yung mga kasamahan niya nagpakita na. Nilunok na yung kahihiyan na ginawa, na kagagawan din naman nila. Umattend na sa session nung hapon. Nung umaga, hindi. Yun nga rin ang hinanakit ni Erwin Tulfo. Sabi, bakit hindi kayo umattend nung umaga? Nung hapon umattend na kayo. Medyo nga naman mas maganda sana kung mula sa umaga na session umattend na sila. Umattend kasi sila nung nung nakita nilang wala na. Talo na talaga sila. May bago ng mga pamunuan. May nandun na si Villanueva, talagang sumama na sa grupo nila Gatchalian. Saka lang sila naglitawan. Pero kung naniniwala silang dapat suportahan yung special session kanina, dapat umattend na sila sa umaga pala. Anyway, at least pus na, nangyari na ang lahat. So, ngayon, ang totoo, ang naging mapagpasya kanina, mga kabunyog, ang naging mapagpasya kanina ay ang, si Joel Villanueva. Nagsalita kanina si Senador Ping Lacson. Ang pinasalamatan niya, ni-recognize ni Senador Ping Lacson, si Chis Escudero at saka si Villanueva. Yung pinakitang maturity ni Chis Escudero at Joel Villanueva, sinaluduhan ng mayorya kanina. Tama naman. Sa totoo lang, kung hindi nag-decide si Chis Escudero na sumama na dito sa mayorya noong May 3, ay June 3, noong June 3 kasi nung lumipat si Escudero, nagkasesyon. Kasi may quorum na sila eh. So, malaki ang naging papel ni Chis Escudero noong June 3. Nung umattend sa session si Escudero, may quorum na kasi 12. Flying yung Angelino versus Cuenco. Dati kasi stalemate 11 sila, 11 hindi. Pero nung umattend si Escudero, nagkaroon ng session dahil may quorum na. Pero hindi sila makapag-elect ng Senate President. Wala pang 13. So, sa loob ng nakaraang mga araw, hindi pa rin tumitigil sila Cayetano kasi walang 13 si Gatchalian. Pero kanina umaga pa nag-anunsyo na si Cayetano, si Alan. Sabi niya, nakausap niya na daw si Joel Villanueva at nalaman niya na sasama na ito sa mayorya kung 13, pang 13. So, sumurrender na si Alan. Sabi niya, nagkukonsid na siya. So, talagang ang naging mapagpasya, yung desisyon ni Villanueva na umattend na sa session kanina. Hindi lang umattend sa session. Sasama na siya sa mayorya. Kasi pwede naman kasing umattend siya sa session kanina, pero kung hindi siya buboto sa Senate President, wala pa ring mayorya.
Ibig sabihin, 12 pa rin. So, hindi magkakaroon ng Senate President. Pero, yung pag-attend ni Villanueva, tapos talagang malinaw na sasama na siya kila Gatchalian, nag-eleksyon na ng Senate President. So, wala namang kalaban si Gatchalian, 13 na yung sumusuporta sa kanya sa Senate Presidency, na siya na yung official na Senate President. Pagkatapos niyan, pinanumpa na siya ni Soto. Pagkatapos, siyempre, ang Senate President pro tempore na bakanti na. Kasi ang Senate President pro tempore si Win Gatchalian, na bakanti na yung pwesto niya. Ninominate na ngayon si Soto bilang Senate President pro tempore. Pagkatapos niyan, si Mig Zubiri, ninominate na rin at naging official na majority floor leader. Ngayon, pumili si Mig Zubiri ng dalawang deputy majority floor leaders. Dalawa ang pinili niya. Isang senior deputy majority floor leader, si J.B. Ejercito, at isa pang deputy majority floor leader, si Joel Villanueva. Kaya, kumbaga si Joel Villanueva kanina, pinilala yung kanyang naging kontribusyon kanina. Kung hindi dahil sa kanya, magulo pa sana ang Senado. Kaya kinilala rin ni Senador Ping Lacson yung sakripisyo, desisyon na ginawa ni Joel Villanueva. Linagay siya bilang chairman ng dalawang major committees. Yung Senate Committee on Higher Education saka Senate Committee on Labor. Mga kabunyog. Senate Committee on Higher Education saka Senate Committee on Labor. Yan yung mga committee, ang chairman ngayon dyan ay si Joel Villanueva. At ginawa siyang Deputy Majority Floor Leader. Kaya mataas na ang katungkulan ni Villanueva dyan sa bagong mayorya. Kaya lang siyempre, talagang tinitira siya ngayon ng mga DDS, si Joel Villanueva. Kasi siya nga yung naging mapagpasya kanina eh. Siya yung nag-deliver ng pang-13. Kung wala siya, hindi pa rin makakaboto ng Senate President. Magulo pa sana ang Senado. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kinilala naman yan, nag-deliver ng message si Senador Ping Lacson, kinilala yung naging papel ni Villanueva para matapos na yung impasse, yung gulo ng Senado. At kaya ngayon, dahil galit ang mga DDS talaga kay Joel Villanueva, may nakikita tayo, si Congressman Kiko Barsaga nag-post, sabi niya, Judas is Lord. Judas is Lord. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Talagang tinitira si Tapos mayroon ding kumakalat, 13 signifies betrayal. Judas Iscariot was the 13th guest in the Last Supper. Kasi siyempre, kasama si Jesus Christ, saka yung 11 apostles, 12 sila. Ang 13 na tao nandun sa Last Supper, si Judas. Kaya may mga kinakalat ngayon ng mga DDS, tinitira nila si Joel Villanueva. Pero ano man, mga kabunyog, alam naman nating may kaso pa si Joel Villanueva. Kailangan niyang harapin yung kaso na yan. Kaya lang, kinikilala rin natin yung naging sakripisyo ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero. Tayo naman ang policy naman natin dito sa aking mga talakayan, ang maganda ang ginagawa, purihin, saluduhan, i-recognize pag maganda ang ginagawa. Pag mali ang ginagawa at hindi maganda, punahin, i-criticize natin. So, tayo mga kabunyog, tama si Senador Ping Lacson sa kanyang speech kanina, minanifest niya kanina ni Senador Ping Lacson, sabi niya, kinikilala natin, ina-appreciate natin ang naging kontribusyon ng dalawa nating kasamahan sa mayorya, si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. Totoo yun. Kasi si Chis Escudero, siya yung tumuldok nung walang hindi nagkakaroon ng session kasi walang quorum. Nakadalawang magkasunod na walang session.
Pero nung pangatlong araw, nung June 3, sumipot si Chis Escudero. Nagkaroon ng quorum kasi 12. Sa Abilino versus Cuenco, ang 12 quorum na yan para mag-transact ng business. Pero hindi pa rin pwedeng mag-elect ng Senate President. So, hindi sila nakapag-elect ng Senate President. So, naghintay pa na madagdagan sila maging 13. So, kanina, nasemento na 13 na sila dahil kay Villanueva. Kahit si Alan Peter Cayetano, wala nang nagawa. Naglabas na siya ng statement. Sabi niya, nagkukonsid na siya na hindi na siya ang Senate President. Nagkukonsid na siya, hindi na siya ang Senate President. O yun. Dahil yan kay Villanueva. Kaya kung nagpasya talaga kanina na matapos na ang lahat, si Villanueva, yung pagpapakita niya kanina. Ang maganda, hindi lang siya nagpakita, kundi bumoto na kay Gatchalian. Kasi kung nagpakita lang siya, nag-attend sa session, hindi naman siya sumama, hindi pa rin matatapos eh. So ngayon, mga kabunyog, kinikilala yung kontribusyon ni Chis at saka ni Villanueva dahil sa tigas ng ulo ni Gatchalian ay ni Cayetano. Kung hindi dahil sa dalawang yan, hindi yan matatapos pa. Hindi yan matatapos pa. Pero, hindi rin dapat na, tuloy pa rin dapat yung kaso ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva. Harapin nila yan. Harapin. Kung wala silang kasalanan, harapin nila yan. Pero yung kanilang pinakita na maturity, pagrespeto sa institusyon ng Senado para makapagtrabaho na ito, mag-move na, respeto yun sa part ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva. Kaya sinasaluduhan din natin yung dalawa. Wala nang nagawa ngayon, sila Alan Cayetano, naglitawan na nung hapon. Nung hapon, naglitawan na yung mga kasamahan ni Alan. Isa-isa nang nag-attend. Si Amy Marcos, si Loren Ligarda, si Marcoleta, si Bongo. Tapos later, lumitaw na rin si Pia Cayetano, kahit mataray. Tapos si Camille Villar. O yun. Ang hindi pa nagpapakita si Alan. Si Alan, saka si Padilla. Hindi pa siguro handa, umiiyak pa siguro hanggang ngayon si Alan Peter Cayetano. So, mga kabunyog, si Chis daw, ayon kay Lacson, inanunsyo ni Lacson na si Chis Escudero ang posibleng maging presiding officer ng impeachment trial ni Sara Duterte. Ayon kay Senador Ping Lacson, nag-caucus sila ng mayorya, ang consensus nila, ibig sabihin consensus, wala namang kumukontra, i-elect nila, kapag kinumbina ang impeachment court, i-elect nila si Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Sara. Ngayon, maraming nagtatanong niyan sa akin, Attorney, nung take mo dyan, okay ba yan si Chis Escudero? Okay ba yan si Chis Escudero na maging presiding officer ng impeachment trial ni Sara? Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, noong ginawa ni Chis noon na hindi kaagad nag-proceed sa trial dahil doon sa kanyang paggigiit na ang forthwith ay hindi naman ibig sabihin agad-agad. Sana naman ngayon naliwanagan na si Chis na mali yung ginawa niyang yun. Sana lang Sana dito sa pag-decide niyang ito na sumama dito sa grupo nila Gatchalian at nila Soto ay naliwanagan na siya. Sana naliwanagan na rin siya, si Chis, na nasira siya doon sa pagsama kila Marcoleta sa mga Duterteng senador. Sana ma-redeem niya ang sarili niya. Sana lang Sana itong binibigay sa kanyang pagkakataon na siya ang mag-preside sa impeachment trial ay mabawi niya yung sarili niya. Sana lang. May positive dyan, may negative. May positive, may negative. Ang negative dyan, paano kung
sa loob-loob ni Chis Escudero, nangingibabaw pa rin yung pagka-pro Duterte niya. Yun, hindi maganda yun. Sa isang banda rin, ang positive kung si Chis ang magpe-preside, hindi iisipin yung trial na bias at partial. Kailangan kasi maipakita na fair, impartial ang trial. Ay kung ang magpe-preside kasi, si Kiko Pangilinan, lawyer sana yan. Kaya lang, ang problema naman kay Kiko, syempre, ang prinsipyo ni Kiko, malinaw yan, anti-Duterte yan. Si Soto naman, si Gatchalian, Senate President siya. Pero mas maganda kasi ang mag-preside abogado. Para, hindi naman required talagang abogado, pero mas magandang abogado. Mas magandang abogado. Kaya lang, sino naman ang abogado sa mayorya? Si Chis Escudero at saka si Kiko. Kung si Kiko nga, baka isipin na naman bias, partial. O at least si Chis, pwedeng kung gusto nating maipakita na impartial at saka fair. O si Chis Escudero nga ang magandang mag-preside. Kaya lang baka naman pag nag-preside siya, baka naman hindi siya fair. baka hindi naman siya impartial. Baka lumitaw pa rin yung bias niya sa Duterte. Sana hindi. Kasi pagkakatiwalaan siya ngayon, pagbibigyan siya ng chance na i-redeem yung sarili niya. Para smooth lang na makasulong yung trial ng impeachment ni Sara, okay naman sa tingin ko, kung akong tatanungin nyo, kung anong take ko. Pero bantayan natin. Kaya nga mayroon tayong binuong grupong bantay impeachment kasama ang bunyog dyan. Kaya mga kabunyog, itong bigyan ng chance si Chis na i-redeem ang sarili niya kasi nasira siya dun sa fourth with niya na yun Pero ngayon yung pagkakataon, maire-redeem niya ang sarili niya. Kung pinapahalagahan niya pa ang reputasyon niya, ito yung chance niya na ma-redeem. Kaya lang yun na nga, ang problema, paano kung lumitaw yung bias niya para sa Duterte? Hindi pa pala siya ganap na nagbabago. yun yung problema. Anyway, bantayan natin. Sa tingin ko naman, yun ang stand ng mayorya ng mga senador sa mayorya. Bakit nakikita nila na si Chis yung mag-preside? Una, abogado ito. Pangalawa, para maipakita na talagang impartial, hindi bias, fair ang trial. Yan yung para makamove na. Malapit na kasi sa June 18. Bukas pala, pre-trial conference bukas. Pagkatapos July 6, start na ng trial. Start na ng trial July 6. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung aking masasabi kasi maraming nagtatanong sa akin, Torny, ano mo na ba yun? Inanunsyo ni Senador Ping Lacson na si Chis Escudero daw kung magpe-preside sa impeachment trial. Ano daw bang masasabi ko? Ano yun? Sabi ni Red Ramrod, Torny, you keep repeating redeem. Anyway, pasensya na. Wala. Kasi ako you are repeating yourself, attorney. Hindi, pasensya na. Pag nag-i-stress ako sa point. Ganun talaga. Anyway, na-distract ako. Na-distract yung, yung flow ng thought ng ko. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, nasaan na ba tayo? Sorry, binasa ko kasi yung mga comment nyo Pag nagbabasa ako ng comment na nasa kalagitnaan ako ng discussion, na nawawala ang flow ng ko. Sige, hindi ko na masundan kung saan ba ako nagsasalita kanina, ano bang sinasabi ko. Basta, kung akong tatanungin nyo tungkol kay Chis, while na, kung ako lang, gusto ko si Kiko ang mag-preside. Kaya lang, yun na nga, kung gusto nating maipakita na fair, impartial, hindi bias ang presiding officer,
pwede si Gatchalian. Pero hindi kasi lawyer si Gatchalian. Mas maganda lawyer pwede nang pagbigyan si Cheese, pero bantayan natin. Okay? Okay? O, yun yung stand ko dyan. Ha? Yan yung stand ko, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang target ng mga DDS ngayon, sa issue naman tayo nitong bagong Blue Ribbon, ay di ba, napakalaking issue sa mga DDS, yung Blue Ribbon Committee. Oh, yan yung laging ini-issue ni ni Marcoleta, ni Alan Cayetano. Ang sabi nila Marcoleta at Cayetano, ang gusto raw kasing mangyari ng administrasyon ng Malacanang, mahawakan nila ang Blue Ribbon at saka ang liderato. Ang Blue Ribbon ay importante para daw pagsapan ang administrasyon sa mga anomalya sa flood control. Yun ang akusasyon nila Cayetano, nila Marcoleta. Kaya, laging binabanggit nila ang Blue Ribbon. So ngayon, ano na ang mangyayari sa Blue Ribbon? Ang Blue Ribbon ay si Erwin Tulfo. Siya ang chairman. Siya ang chairman ng Hindi na bumalik si Senador Ping Lacson. Bakit ayaw ni Senador Ping Lacson? Ayaw ni Senador Ping Lacson kasi sabi niya, marami na akong nakaaway, marami na siyang kumbaga, para maipakita na ang Blue Ribbon ay hindi niya kontrolado, hindi kontrolado ni Lacson, ni Soto. Mainit kasi ang dugo ng ibang mga senador kay Lacson. Kasi talagang si Lacson, kumbaga, kung si Lacson ang tatanungin mo, talagang siya, kahit mga kasamahan niyang senador, kung dapat kasuhan, kakasuhan. So marami siyang nakakaaway. Sabi niya, ayaw niya na rin, kaya hindi na siya ang maglilid ng Blue Ribbon. Kung si Kiko naman, syempre kilala naman natin si Kiko, pareho din yan ni Lacson. Talagang principle diyan. So medyo tatanggap-tanggap na si Erwin Tulfo, bagamat hindi lawyer. Hindi lawyer. Pero para may mag-alalay kay Erwin Tulfo, ginawang vice chairpersons ng Blue Ribbon si Lacson at si Kiko. Kaya ang nangyari sa Blue Ribbon, si Blue Ribbon ay si Erwin Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon, vice chairpersons ng Blue Ribbon, si Tulfo ay si Lacson at saka si Kiko. So ano ang role ni Kiko diyan? Siya ang magpo-provide ng legal diyan sa Blue Ribbon. At si Lacson naman bilang vice chairperson, lalabas, i-guide niya rin yung Blue Ribbon para sa continuity nito. So ibig sabihin, maganda yung triumvirate ng tatlo na yan. Triumvirate ng Blue Ribbon. Erwin Tulfo ang chairman, vice chairperson si Kiko Pangilinan, vice chairperson din si Lacson. Kung pinagsama mo yung tatlo na yan, magaling talaga yan. Magaling yan. Sa tingin ko. Kasi abogado si Kiko, magaling yan. Si Lacson naman, kahit hindi yan abogado, na siya, dati na siyang chairman ng Blue Ribbon at alam niya na ang mga pinagdaanan nito sa investigasyon. Si Erwin Tulfo naman, hindi man abogado, pero palaban din si Erwin Tulfo. O di mas maganda yung tatlo. Maganda yung tatlo magsama. Kaya lang, sigurado, bibirahin na naman yan ng mga DDS. Bibirahin na naman yan ng mga DDS. Sasabihin nila, yung tatlo na yan, Lacson, Tulfo, tapos Pangilinan, mga tuta ng Malacanang yan. Poprotektahan na naman yan, sila Romualdez, saka sila Sandro Marcos, yung mga inexposed daw ng Maleta Boys. Ang problema naman kasi dito sa Maleta Boys na ito, ay ikaw ba naman, si Kiko Pangilinan, inano nila na tumanggap daw ng maleta, puno daw ng pera, tapos ang ipinakita nilang picture, sabi ni Sharon Cuneta sa post nito, yun daw ay picture nila nung pumunta sila ng Marawi. Matapos kasi ang eleksyon, nagpasalamat si Kiko sa gobernador doon sa Marawi, saka yung mayor. Nagpasalamat sila doon kasi maganda yata ang nakuhang boto ni Kiko. So, yung picture na pinakita ng Maleta Boys, ay hindi naman yun, pagtanggap ng pera. Saka sabi nga ni Kiko Pangilinan, bakit naman ako tatanggap ng malitang pera kasama ko yung pamilya ko? Di ba?
Kaya sigurado, galit na naman itong mga DDS na ito. Pagkakaisahan na naman nila itong si Erwin Tulfo at saka si Lacson at saka si Pangilinan. Kasi sasabihin nila, yan si Erwin Tulfo, yan si Kiko Pangilinan, si Lacson, lahat yan tumanggap ng malita ng pera, o di ba? Kasi sabi nila tumanggap ng pera si Tulfo, tumanggap ng pera din si Pangilinan, tumanggap din ng pera si Lacson. Kaya sigurado yan, yung tatlo na yan ngayon na nasa Blue Ribbon, tatargetin yan ng mga DDS nila Mike Defensor, nitong mga yung mga diehard Duterte, hindi nila matanggap yan. Kasi para sa kanila, ang dapat mamuno daw sa Blue Ribbon ay si Pia Cayetano at saka si Marcoleta. May statement si Cayetano, napanood ko yon. Sabi ni Cayetano, para makumbinsi kami na talagang seryoso kayo na mapanagot yung mga sangkot sa anomalya, pahawakan nyo sa amin ang Blue Ribbon. Ibig sabihin, hawakan daw nila Pia Cayetano at ni Marcoleta ang Blue Ribbon. Siyempre, hindi naman katanggap-tanggap yan. Kinagatsal yan. Kasi ang Blue Ribbon ang pinakamakapangyarihang komite. Alangan naman kayo ang mayorya tapos ang hahawak ng Blue Ribbon, si Marcoleta at saka si Pia. Ang problema din kasi dito kay Marcoleta at kila Pia Cayetano, nakita naman natin kung anong ginawa nila sa Blue Ribbon. Nung ang may hawak ng Blue Ribbon ay si Pia at si Marcoleta, anong ginawa nila? Ayan, magulo. Magulo ang ginawa nila sa Blue Ribbon. Tapos ngayon, ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano, dapat daw, para maipakita ng liderato ni Gatchalian na hindi pinuprotektahan nila ang Malacanang at ang mga sila Romualdez, dapat daw ibigay na muna sa kanila ang Blue Ribbon. Ang humawak daw si Pia at si Marcoleta. Hindi naman katanggap-tanggap yun. Hindi naman katanggap-tanggap yun. Siyempre, okay naman na sila Tulfo, sila Lacson at sila Pangilinan. Kaya lang, tama yun. May nagsabi, Attorney, sigurado maglalabas na naman ng yung mga malita boys ni Baligod at ni Defensor. Ang sunod nilang sasabihin, tumanggap ng mali-malitang pera si Joel Villanueva. Bakit? Kasi nandito na sa grupo nila Gatchalian eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.